Makinig kayong mabuti dahil ang linggong ito ay maaaring ang pinakamahalagang linggo para sa ating mga paboritong koponan ngayong season. Hindi dahil sa malalaking laro, hindi dahil sa mga anunsyo ng mga bagong pumirma, kundi dahil sa loob ng ilang araw, ang isang desisyon ay maaaring magpabago ng lahat. Isang galaw sa chessboard ay maaaring magtakda kung ang pinag-uusapan natin ay isang koponan na seryosong nakikipagkumpetensya o isa na muling nahuhuli sa hanay ng mga manlalaro. Matagal na kaming naghintay, naging matiyaga kami, at ngayon oras na para magsalita. Lahat ng senyales ay tumutukoy sa iisang bagay. Magkakaroon ng paggalaw ng mga manlalaro. Magkakaroon ng palitan. Malaki man o maliit, ngunit may mangyayari. Hindi dahil gusto naming paniwalaan ito, kundi dahil ang lahat ng kilusan sa likod ng mga eksena ay nagpapakita na ang pamamahala ay aktibong naghahanap ng solusyon. At para sa amin bilang mga tagahanga, hindi lamang ito balita, ito ay tunay na pag-asa. Tingnan ang padron. Sa mga nakalipas na araw, ang koponan ay nagsagawa ng mga tryout kasama ang ilang mga manlalaro. Hindi mga superstar, hindi mga malalaking pangalan, pero doon nagiging interesante. Ang mga tryout na ito ay kadalasang nasa huling bahagi ng una hanggang unang bahagi ng ikalawang round ng draft. At kakaiba iyon. Bakit? Dahil kung talagang plano mong pumili ng manlalaro sa ika-25, dapat ay alam mo na kung sino ang gusto mong kunin. Hindi mo kailangang magmadali sa pag-imbita ng mga manlalaro mula sa iba't ibang zone ilang araw bago ang draft. Maliban na lang kung may iba kang pinaplano. Maliban na lang kung hindi para sa iyo ang ika-25 na pagpipilian. Maliban na lang kung may isang hindi natatagong kasunduan na naghihintay na maging formal. At dito tayo makakarating sa interesanting bahagi. Sa professional na basketball, mayroong tinatawag na kasunduan sa pakikipagkamay, hindi isang formal na kontrata, hindi isang opisyal na anunsyo, kundi isang kasunduan sa pagitan ng dalawang partido. Naghihintay lang sila ng tamang sandali para maging opisyal ito. At ang sandaling iyon? Gabi ng draft. Dahil technical na ang mga trade na kinasasangkutan ng mga draft pick ay maaari lamang maging formal sa mismong gabi ng draft. Nangangahulugan ito na kung ang ibang koponan, halimbawa, isang koponan ng Brooklyn, ay sumang-ayon na makipagpalitan ng isang manlalaro at isang pick, ang kasunduan ay maaari lamang opisyal na mapirmahan kapag tinawag ang pangalan ng manlalaro sa entablado. Isipin ang senaryo. Tinawag ang pangalan ng isang batang manlalaro. Lumakad siya papunta sa entablado nang may malaking ngiti. Suot ang sombrero ng aming koponan. At pagkatapos ng 2 oras, nagpalit na siya ng kanyang uniforme dahil opisyal na ang trade. Ganoon gumagana ang makinang ito. Ganoon gumagana ang matatalinong pangkat sa likod ng mga eksena. Kaya ano nga ba talaga ang hinahanap natin? Ano ang pinakamabigat na pangangailangan natin ngayong season? Matagal nang malinaw ang sagot. Kailangan natin ng isang malaking manlalaro sa gitna. Kailangan natin ng isang manlalaro na kayang magbantay sa paint, na hindi madaling maitulak palabas, na kayang maging matatag sa depensa at tunay na banta sa opensa. Hindi iyon isang luho. Ito ay isang pangunahing pangangailangan. At kung ang isang potensyal na kalakalan ay makapagbibigay sa atin ng ganoong klaseng manlalaro, anuman ang mga sakripisyong kailangan, sulit ito.
Ngunit hindi natin dapat kalimutan na ang draft ay hindi lamang tungkol sa isang gabi. Ito ay tungkol sa pagbuo ng pundasyon para sa hinaharap. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga nakatagong hiyas, mga manlalarong hindi pa gaanong kilala, hindi pa gaanong nabibigyan ng saklaw ng media, ngunit may napakalaking potensyal. At ang katotohanan, araw-araw, parami namang parami ang... Gaman lalarong tulad nila na lumalabas mula sa ikalawang round, kahit na mula sa ganap na pagiging undrafted. Noon, kung mapipili ka sa ikalawang round, halos siguradong matatapos ang karera mo bago pa man ito magsimula. Pero ngayon, nagbago na ang mundo. Nagbago na ang analytics. Ang paraan ng pagsusuri ng mga professional na koponan sa mga manlalaro ay naging mas sopistikado. Nakakita na tayo ng mga manlalarong minamaliit na pili sa gitna ng isang patalastas sa TV, hindi sa pangunahing entablado, ay lumalabas na ang pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Mga nanalo ng titulo, mga nanalo ng mga prestihiyosong parangal, paulit-ulit. Kung sakaling mangyari iyon sa kanya, walang dahilan para maliitin kung sino man ang napili ng gabing iyon. Kaya pag-usapan natin ang mga pinakamalaman na senaryo. Una, maaaring panatilihin ng koponan ang ika-25 pick at gumawa ng sarili nilang pick. Ito ang pinakaligtas na option. Ngunit ito rin ang pinakakaraniwan. Pangalawa, maaring ipagpalit ng koponan ang pick para sa isang bihasang manlalaro mula sa ibang koponana. Isang taya na maaring agad na makapag-ambag ang veterano sa susunod na season. Pangatlo, at ito ang pinaka-interesante, maaring ipagpalit ng koponan ang pick para sa maraming second-round picks ng sabay-sabay. Ibig sabihin ay mas maraming pagkakataon, mas maraming option, mas maraming pagkakataon na makahanap ng dekalidad na manlalaro sa mas mababang presyo. At may pang-apat na option na madalas nakakalimutan ng mga tao, ang pagbili ng mga pick. Ang ilang mga koponan ay may mas maraming pick kaysa sa magagamit nila ng epektibo. Hindi sila maaaring pumirma ng 12 bagong manlalaro sa isang iglap. Kaya ibinebenta nila ang mga pick na iyon. At ang matatalinong koponan, mga koponan na may pangmatagalang pananaw, ay sasamantalahin ang pagkakataong iyon upang mabilis na makuha ang mga manlalarong gusto nila sa medyo mababang halaga. Hindi ito teorya. Napatunayan na itong epektibo dati. Nakita na natin ang team na ito na Umawa ng katulad nito sa mga nakaraang draft. Ang pagbili, pag-angat sa ranggo at pagkuha ng mga manlalaro na sa huli ay nagiging tunay na contributor. Kung hindi mo pa na ibabahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa tagahanga, ngayon na ang perpektong oras. Dahil ang nangyayari ngayong linggo ay hindi lamang tungkol sa isang pangalan na tinatawag sa draft stage. Ito ay tungkol sa direksyon na tatahakin ng aming koponan sa susunod na mga taon. Ibahagi ito upang mas maraming tao ang makaalam at masaksihan ang mahalagang okasyong ito kasama namin. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malawak na larawan. May isang malaking pangalan na kumakalat sa liga, isang world-class star player na sinasabing naghahangad ng umalis. Ang pangalang ito ay naging paksa ng bawat podcast, bawat sports news site at bawat fan discussion group. At maaari kayang makasama ang ating koponan sa malaking trade na ito. Siguro nga. Siguro hindi. Pero ito ang madalas nakakalimutan ng mga tao. Kahit hindi tayo kasali sa malalaking trade na iyon, mararamdaman pa rin ang epekto.
Kapag ang isang malaking bituin ay lumipat ng koponan, ang buong liga ay magbabago. Ang mga koponan na hindi nakakuha ng bituin na iyon ay magpapanik. Maghahanap sila ng mga alternatibo. Magiging mas bukas sila sa mga deal na hindi nila naisip noon. At doon nakasalalay ang pagkakataon para sa isang matiyagang koponan, isa na may tamang mga asset na sumugod at kumuha ng bahagi ng pie. Ang unang domino na mahuhulog ay siyang magpapagana sa susunod na mga domino. At dapat tayong maging handa kapag nagsimula na silang gumalaw. Mayroon ding iba pang mga manlalaro na ang mga pangalan ay nagsisimula ng mabanggit ng madalas sa merkado ng paglilipat. Mga mahuhusay na winger mula sa mga koponan na sumasailalim sa muling pagtatayo, mga manlalaro na napatunayan na ang kanilang mga sarili sa istatistika ngunit hindi pa nagkakaroon ng Pagkakataong maglaro sa isang mapagkompetensyang koponan para sa isang koponan na tulad ng sa amin na nasa muling pagtatayo, ang mga naturang manlalaro ay maaaring maging napakahalagang karagdagan. Hindi bilang mga bituing manlalaro, kundi bilang mga komplementaryong piyesa na nagpapapanganib sa koponan sa pangkalahatan dahil ganoon nabubuo ang mga koponan ng kampeonato. Hindi sa isang mahiwagang manlalaro na kayang gawin ang lahat ng mag-isa, kundi sa isang koleksyon ng mga komplementaryong manlalaro. Bawat isa ay may malinaw na papel. Bawat isa ay alam ang gagawin kapag nasa pressure na sa mga huling minuto ng isang mahalagang laro. At may isa pang bagay na dapat nating tandaan. Ang pagtitiis ay hindi nangangahulugang pagiging pasibo. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng isang pangkat na matiyagang naghihintay sa tamang sandali at isang pangkat na labis na nag-aalangan sa paggawa ng desisyon. Ang matalinong pagtitiis ay nangangahulugan na alam mo ang gusto mo, na ihanda mo na ang iyong sarili at naghihintay ka para sa pinakakanais-nais na mga kondisyon bago gumawa ng isang hakbang. Ngunit gumagawa ka pa rin ng isang hakbang. Hindi mo hinahayaang lumampas sa iyo ang isang pagkakataon dahil sa labis kang takot na makagawa ng maling desisyon. Alam na alam ng mga matagal ng tagahanga ng koponan na ito kung ano ang pakiramdam na panoorin ang sunod-sunod na pagkakataon na nawawala. Masakit ito. Parang panonood ng tren na dumaan at ang magagawa mo na lang ay kumaway paalam. Ayaw na naming maramdaman iyon muli. At mula sa lahat ng mga palatandaan ngayon, tila ayaw na rin ng management na maramdaman iyon. Kumuha sila ng mga bagong tao. Pinalakas nila ang departamento ng analytics. Nakabuo sila ng mas mahusay na infrastruktura sa paggawa ng desisyon. Hindi na ito ang parehong koponan gaya ng ilang taon na ang nakalilipas. Mayroong totoong pagbabagong nangyayari sa likod ng mga eksena at ang draft ngayong linggo ay isa sa mga unang pagkakataon na magsisimula tayong makakita ng mga konkretong resulta, kaya hayaan silang magtrabaho. Hayaan silang gumawa ng mga desisyong maingat nilang inihanda. Hindi natin kailangang sumang-ayon sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Bahagi iyan ng pagiging isang tunay na tagahanga. Ngunit kailangan din natin silang bigyan ng espasyo upang patunayan na ang kanilang pananaw ay magagawa. At kung ang ika-25 pick na iyon ay mapalit sa isang solidong center at isang second round pick, ngingiti ako. Dahil ibig sabihin niyan ay hindi lang ang kasalukuyan ang iniisip ng team na ito, ang hinaharap ang iniisip nila. Nagtatayo sila ng isang bagay na magtatagal, hindi lang isang bagay na maganda sa papel para sa isang season. Iyan
ang gusto namin. Iyan ang hinihintay namin. Ang linggong ito ang simula ng isang bagay. Maaring hindi ito ang pinakadramatikong simula. Maaring walang malaking pagsabog, walang nakakagulat na anunsyo, nagugulat sa buong liga. Ngunit ang bawat mahabang paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang lamang. At ang unang hakbang na iyon, anuman ito, ay magbibigay sa atin ng mas malinaw na larawan kung saan patungo ang koponan na ito. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito at sigurado akong hinihintay mo rin. Kung na-excite kayo sa video na ito, mag-iwan ng like at share ito sa mga kapwa nyo tagahanga na naghihintay din ng magandang balita. Mag-subscribe na kung hindi pa dahil sa oras na may mangyari at may mangyayari rin ngayong linggo, pag-uusapan natin ito. Kita-kits sa susunod na video.